Hello guys, pagpalang araw. Pag-usapan natin yung tungkol sa namumong tension sa Davao City kung saan magsuserve ng warrant ang ating mga kapulisan para kay Mr. Apollo Kibuloy na patong-patong ang kaso na kanyang kinakaharap. They serve warrant. So ano pong mali doon? Ginagawa lang ng police authority ang kanilang trabaho. Ilang warrant na po yung lumabas para sa kanya. Meron yung sa Davao Region, meron yung sa Pasig RTC Branch 159, Davao Court Branch number 12. Yung kaso niya, child abuse, sexual abuse, tsaka human trafficking. So, di po ba? Kayo namang mga taga KJOC na yan. Huwag naman kayo masyadong epal. Mismo na nga nagsabi, ang taga human rights na nga nagsabi na kaya nagkakaroon ng matinding tension diyan dahil hinaharangan nyo yung paghahain ng warrant of arrest para kay Mr. Kibuloy. Kayo nga dapat ang kasuhan diyan. Obstruction of justice ang pwedeng kaso sa inyo, mga kababayan. So dapat para hindi na lumala yung tension, magbigay kayo, galangin natin yung rule of law, yung batas na umiiral. Diyan natin makikita, hindi naman porkit nagkaroon ng warrant of arrest, nahatulan kagad ng guilty si Pastor Apollo. Kaya nga binibigyan siya, kasi nga nagtatago siya. Dapat lumabas siya kung wala siyang kasalanan, panindigan niya. Ang usapin naman sa korte, o bakit hindi siya manindigan kung wala talaga siyang kasalanan. Di po ba? Napakasimple lang po, kabayan. Bakit ka magtatago? Kailangan dumanak pa ng dugo o gumamit pa ng das yung ating mga kapulisan. Kasi nakikita nila na ayaw niyong papasukin yung tropa na maghahain ng warrant of arrest. Ganun lang po kadali yun. Obstruction of justice ang kaso sa inyo. Hindi lang dito ang kaso niya, pati sa Amerika, may kaso sa Amerika. Ngayon kung talagang wala siyang kasalanan, umarap siya sa korte. Ganun lang naman. Malaya naman siyang magbayad ng mga abogado. Marami naman siyang legal counsel. Kaya naman nila magbayad ng mga abogado para dumipensa. O di po ba? Bakit magtatago ka kung talagang wala kang kasalanan? Ganun lang po kadali yun. Di lumabas ka ngayon, di harapin mo yung mga kaso na binabato sa kanya o binabato sa kanila. Lumabas sila. Pwede silang lumabas, umarap sa korte. Hindi yung magtatago ka dyan. Nadadama yung ibang sibilyan. Ngayon, sisisihin nyo na naman ang gobyerno ng Pangulong Marcos. Human rights na nga nagsasabi. Kaya lumalala ang tension kasi hinaharangan nyo yung magsaserve ng warrant. Yun lang po yun, ganun lang po kadali yun. Mismong nagsabi nga, ang human rights na mismo, panuorin nyo yung balita. Human rights nang nagsabi na kahit yung isang miyembro ng human rights yan, nadali ng mga may init na taga-supporter ni Pastor Kibuloy. Di ba? Kung wala kang ginagawang mali, wala kang ginagawang kasalanan, di patunayan mo sa korte. Hindi ka naman panatulan ng guilty. Meron pang panibago yung galing sa Senate. Meron pang Senate warrant na lumabas. Kasi nga nagtatago siya, ayaw niyang harapin. Kayo naman, huwag kayong masyadong todo defensive kayo kay Pastor Apollo kasi nga hindi nyo naman nakikita. Ang dami nga nagrereklamo mismo ang kamiyembro nyo ng KJOC mismo. Ang mga nagreklamo sa ng mga kaso diyan sa Davao mismo. Di po ba? Yung iba namang manonood, huwag kayong padadala sa mga chismis. Hindi lang yung para sa iilang lamang yung inyong pinakikinggan. Dapat makinig din kayo sa ibang kuan. Meron naman tayong mga balita. Wala pong katotohanan yan na mga mainstream media ay nababayaran. Hindi po, wala pong katotohanan yon. Kasi kung one-sided tayo, yung side lang ni Apollo Kibuloy yung pinapakinggan natin, malalason po lahat yung kaisipan ng bawat Pilipino. Bawat konting nakikita nila kay PBBM ang sisi. Anong kinalaman ni PBBM dyan? Hindi pa presidente si PBBM, may kaso na si Apollo Kibuloy. 2014, may mga nagsampa ng kaso laban sa kanya. Tapos panay ang banat nila sa administrasyon. Ngayon, isisisi nyo ngayon, bubunto nyo sa administrasyon. Anong klaseng mga tao kayo?
aminin man natin o hindi, yang yung KJOC nagagamit yan ng political motivated. Nagagamit yan ng ibang mga sakim na politiko para mapagtakpan ang kanilang mga ginawang mga kasalanan, ginawang mga kabulastugan during the time na sila yung mga nakaupo sa administrasyon. Kaya wag po kayo masyadong padadala mga kababayan sa mga lumalabas na balita at regarding sa side itong inaakusahan, yung patong-patong na kaso, kasi marami pong taga-supporter diyan. So mga kababayan, mag-isip po tayo sa katotohanan. Ang administrasyon ba ni PBBM, nakarinig ba sila? Nakarinig ba sila ng kahit ano man lang kay PBBM laban sa kanila? Hindi po bumanat kahit kaunti, hindi po bumanat si PBBM kahit na tipong binabastos na ng mga nakaraang administrasyon. Kung sino mga Poncio Pilato na yan, na si PBBM ay adik daw, bangag. Hindi po ba? Dapat po bang sabihin mo sa presidente yan? Wala kang respeto. Napakita mo lang sa sarili mo na ikaw parang wala kang pinag-aralan. Nag-aral ka pa naman bilang law. Di ba? Bato-bato sa langit ang tamaan, wag magagalit, pero yun ang totoo. Napakaraming law na nagsasalita sa ating mahal na presidente ng ganyan. Na adik, na bangag, di po ba? Ang panahon ng administrasyon nila, Senator Trillanes na matapang noon, na may isang paninindigan, anong ginawa nila? Tsaka si Senator De Lima, anong ginawa nila? Senator De Lima, ginawa nila ng paraan, pinakulong nila. O ngayon, dahil nakita ng administrasyon ngayon, dahil lumalabas yung tunay na tawag nito, tamang definition nito, dahil medyo yung batas, pumapabor yung batas sa patas na laban. Ito, nakalaya si Senator De Lima. Pero yung panahon ni Tatay Diggs, kita nyo, diba? Senator Trillanes, lahat ng sinasabi ni Senator Trillanes, totoo. Ngayon, kikisimpatya sila sa nangyayari sa Davao, sa Kingdom of Jesus Christ. Kasi nga, para mapagtakpan yung mga ibang kababalagang pinaggagawa nila ng mga panahon nila. Di ba? Lumalabas ngayon. Senate hearing, nakikita nyo naman. Tsaka sa Kamara, lumalabas yung mga hearing, di ba? Yung mga shabu shipment ng araw. Sila yung itinuturo ng mga star witness. Kaya kayo, kung para sa sarili nyo lang yung mga ginagawa nyong papapogi, tigilan nyo na, kasi ang tao, matalino ng tao ngayon. Hindi na nagpapadala sa mga ganyang klaseng propaganda nyo. Matalino ng tao. Hindi nyo na basta-basta malililang ang tao. Ang malililang nyo lang, yung mga kapwa nila, na mahihinang nila lang. Madaling lokohin. Madaling hawaan. Kumbaga, kahit mali na yung ipinaglalaban niyo dahil sa sarili nyong interes at kapakanan, yan, napapasunod nyo sila. Pero kami, majority, sambayan ng Pilipino, hindi nyo kami malilinlang kasi nakikita namin kung anong ginagawa ng administrasyon. So, kaya tumigil-tigil kayo. Kung ginagawa nyo yan, nakikisimpatya kayo yung nangyayari dyan sa KJOC dahil para mapagtakpan yung ibang investigasyon sa Senate at saka sa Kamara. Nagkakamali kayo. Tuloy-tuloy yan. Dahil yung bumabalik lang sa inyo, mga katarantaduhan, yung mga pinagsasabi nyo masasama galing sa bunganga nyo, bumabalik lang po sa inyo yan. Antayin nyo kasi ang karma nandyan. Si PBBM, napakabait na tao. Wala akong masabi. Pero anong mga sinasabi nyo? Grabing pambabastos ang ginagawa ninyo, mga kababayan. Palagay nyo, ang tao, madadala nyo sa ganoon. Hindi po. Matalino ang ibang tao. Yun lang, sabi ko nga, maliban lang doon sa mga kaya nyong hawaan. Kaya nyong paikot-ikutin. Pero majority sa sambayan ng Pilipino, hindi nyo maluloko. Dapat kayo ang balikan ng karma sa mga pinaggagawa ninyo, kasi
Ang galing yung mamintang. Pero yung mga bunganga ninyo, yung mga tabas ng mga bunganga, yung mga bastos kayo, dapat kayo yung kayo yung balikan ng karma. So yung nangyayari kay Pastor Apollo Sikibuloy ngayon, kung hindi pa naman siya nakatulan ng guilty, Hindi pa naman siya nakatulan ng guilty. Bakit hindi siya lumabas, sumarap? Harapin yung akusasyon sa kanya, yung akusa sa kanya. Talagang wala siyang kasalanan. Talaga siyang talagang malinis yung pagkatao niya. Di po ba? Marap siya. Kaya naman niya magbayad ng mga abogado. Kahit siyang damakmak na abogado, kaya niya. Para pagtanggol siya. Bakit ayaw yung lumabas? O bakit itatago nyo? The Philippine National Police, they serve warrant of arrest. So wala tayong doon. Walang choice ang doon, kundi puwersahin. Kasi nire-respeto nila yung batas. Umuusad yung batas. Yun lang po yun, mga kababayan. Kaya magbigay lang po tayo ng mga komento at reaction dito sa ating video, mga kababayan.